Foreign policy. After Marcos, we reverted to become a neo-colony again. Malakolonyal na naman na hawak ng Mas nauna pa si Marcos na pumunta sa Red China kaysa kay Nixon. Oh. He was 10 steps ahead of his time. And ang malungkot dito sa atin, pag may sumunod ng presidente, lahat ng ginawa nung nauna, buburahin na, parang wala nang kwenta. Pero espesyal dito kay Marcos. Espesyal talaga ang pag-yurak at pagdurog nila because silang lahat, itong ABS-CBN, mga Lopez, diretsahan tayo. Itong mga Aboitiz, etc., Alcantara, itong mga Rason, nagsamantala pagkatapos nang nawala si Marcos, sinunggab ang ating oil industry, sinunggab ang kuryente, sinunggab ang infrastructure. Kaya pala walang makasumbat ngayon kay Marcos sa kanyang kinitang pera. Sapagkat baka doble pa yung kinita nilang mga politiko. Hindi lang doble. At yung hindi lang politiko, yung mga dambuhan ng korporasyon, na nagtatago sa legalidad daw ng privatization. Pero it is a continuing plunder. Richard, so sa business circles, pinag-uusapan na ang power shortage next year. At naghahanda na ang mga may planning, may foresight. And this Sinasadya? There's no doubt, sinasadya nila yan. Kalaro si Petilla ng Department of Energy and Sergio Osmeña sa Senado. Hindi ito na iba nung panahon ni Cory, binigay yung National Power Corporation sa pamamahala nino, Ernesto Aboitiz, the biggest importer of generators. Pag upo ni Aboitiz, nagka-blackout na. Bilyon. Kaya tawag sa yan, The Prince of Darkness. The Prince of Darkness. Walang hiyayang mga oligarchs na yan. Yung mga Kastilaloy, whether they're Chinoy or Kastilaloy, na accumulation lang ng yaman at the expense of the welfare of the people. Marcos was not like that. That is why kailangan durugin si Marcos para mawala ang alaala na may state or estado or pamahalaan na para sa bayan, para sa kapakanan ng bayan. Senator. Alam po ninyo, nabanggit niyo yan, Kamentong. Maraming mga tao but it's too late in the day na sinasabi nilang, nung panahon ni Marcos, wala ito. Yan ang passage ng salita. Nung panahon ni Marcos, wala ito. Nung araw kasi kako, walang batas. Ang batas si Marcos. Bakit hindi natin ibalik yun? Yun, pag-usapan natin. Ang tawag doon sa panahon, to be fair, it was not just a dictatorship. Dahil sabi nyo, Senator, sumusunod siya sa batas. It's very legalistic. But there is no question he was authoritarian. He exerted authority. And ang artikulo ko sa Tribune last week, Wednesday, I asked, so what's wrong with authoritarianism? Ang China, authoritarian. Ang Singapore, authoritarian. Ang Vietnam, authoritarian. Nakantyawan tayo ni Lee Kuan Yew dyan. Anong sabi niya? Ang demokrasya daw natin ay walang mangyayari. Siguro, nasabi nila yan sapagkat sanay silang walang demokrasya. Pero, Kamentong, it is very symptomatic. It is very prophetic, perhaps, na ang mindset ng ating mga kababayan ngayon ay patungo na ron. A strong leader. A strong leader for the nation. Kasi pwede kang strong leader for the Americans. Tulad ng nangyayari ngayon. Or nung global. Strong leader for overprice. Yung demokrasya today is only for the oligarchs. They get their way. Sila ang panalo lagi. Taas ng kuryente, taas ng tubig, taas ng toll fee. Panalo sila. May demokrasya sa kanila. May sosyalismo para sa kanila kasi inaalagaan with our money, taxpayer, itong mga oligarchs. Para sa tao, wala. Para sa tao, wala. Walang alaga sa tao. So, peace and order, foreign policy, we look into that, infrastructure, transportation. Malaking problema ngayon transportation, di ba? Yung MRT. Bakit yung MRT privatized? Ang daming palpak. Yung LRT, panahon pa ni Marcos, pinamamahalaan ng pamahalaan, meron ba tayong narinig na malalaking problema sa LRT? Baka sinasadya. Baka sinasadya. Itong MRT. MRT. Kasama ho yan. And that can be shown. Kasi ang nakakabahala, Kamentong, if I may interject, pardon me,
parang napupunta na sa banyaga lahat ang ating bansa. May bansa na tayo sa loob ng bansa, like Bangsamoro. Yung mga ospital natin mapupunta sa mga banyaga. Pati tubig natin, banyaga na. Pati langis sa ilalim ng lupa natin, banyaga na. Transportasyon, banyaga na lahat. Wala nang natirang Pilipino.